Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay nasa inyong harapan upang magbahagi ng isang kwento kung gaano kabuti at katapat ang Diyos sa aking buhay. Nagsimula po ang kwento nung ako po ay magpositibo sa COVID-19. Isa po ako sa kabilang sa mga asymptomatic cases. Ibig sabihin po, ako po ay carrier kahit wala po akong sintomas na nararamdaman. Hindi ko po lubos na maisip at hindi po ako makapaniwala dahil alam ko sa sarili ko na ako po ay malakas at wala akong nararamdaman na sakit. At nagtatanong ako, bakit ako magpopositibo sa ganitong klase ng sakit? At dahil sa ako'y nagpositibo, kailangan ko ma-isolate ng ilang araw at ako ay dinala sa isang public school. Ito ay nangyari noong May 26, 2020. Inilagay ako sa isang elementary school sa aming barangay. Bawat araw na nagdaan, iba-iba ang nararamdaman ko. Unang-una na dyan ang takot at pag-aalala. Natatakot ako dahil hindi ko alam kung gaano katagal ako mag-i-stay at ma-isolate. Pangalawa, ako'y nag-aalala dahil hindi ko naman talaga alam at hindi ko nakikita kung ano nga bang nangyayari sa loob ng aking katawan. Sa isolation din, nararanasan namin lalo yung lungkot dahil namimiss namin yung mga tao sa labas, maging ang aming mga pamilya. Sa isolation, sa aking pakikipag-usap sa ibang tao, iisa lang ang lahat ng aming nararamdaman. Iisa lang ang aming kalaban at yun ang aming isipan. Wala kaming magawa, kaya kailangan namin labanan ng aming mga sarili at maging matatag sa aming mga pinagdadaanan. Kailangan kumalma at mag-isip at iwasan na maging negatibo sa aming pinagdaraanan. Meron niyang pangako ang Lord na pinanghawakan ko nung mga panahon na nagsisimula pa lang ang aming isolation. Unang-una niyang message sa akin, do not worry for tomorrow will worry about itself. Tapos, nung ako'y natatakot, niremind niya ako sa promise niya Ang sabi niya sa 2 Timothy 1:7, For God did not give us the spirit of fear, but gives us the power, the love, and self-control. At dahil sa salita ng Diyos, ako ay patuloy na nagpapalakas para harapin ang mga pagsubok na ito. Ito rin ang nagtulak sa akin upang gawin yung mga bagay na makakatulong sa akin sa paggagaling. Sa pagpapagaling, nagkaroon nga ako ng daily routine para palakasin yung aking immune system. Umaga pa lang, pagkagising, magpipray, magde-devotion. Pagdating ng alas 6, ako'y gigising, magi-stretching, magmumumog, then magpapaaraw. At doon ko nasisimulan magpapawis. Kasi alam ko sa pamamagitan ng exercise, mapapalakas ang aking katawan at makakatulong ito para labanan yung bakterya o virus na meron sa aking katawan. Hindi ko rin hinayaan na ako'y malipasan ng pagkain. Sinulit ko na rin yung pagkain ng masusustansyang pagkain, lalo na ang prutas. Hindi nawala ang saging, mansanas, ang orange, at hindi rin ako nagpabaya sa pag-inom ng aking vitamins at ng aking mga gamot. Hindi natin kailangan magpabaya dahil sinabi ng salita ng Diyos that faith without action is dead. Hindi pwedeng mananampalataya lang ako pero wala akong gagawin. Kahit hindi ko mararanasan ng healing kung hindi ko gagawa ng aksyon at gagamitan ng wisdom. At sa kabila ng aking hinaharap, pinakita ng Diyos na siya ang aking pastol at hindi ako nakaranas ng anumang pagkukulang dahil nagpadala siya ng mga anak niya at lingkod niya at ginamit bilang instrumento ng pagpapala. Kaya't ako'y nagpapasalamat sa buhay ng aking mga kapatiran at ako po'y nagpapasalamat din sa buhay ng mga frontliners na ginamit ng Lord dahil ginamit ito para kami tulungan at hindi kami iwanan sa battle na to. Sa pagpapatuloy po ng aking storya, nung ako po ay nasa isolation, every Wednesday po ay nagkakaroon ng swabbing para malaman kung sino pa ba yung positive or negative na sa sakit na COVID.
Kaya't araw-araw, ang lahat ng aking mga kasama, maging ako, ay naghahanda at ginagawa namin ang mga pwede naming gawin para sa susunod na swab test kami ay mag-negative na. Sa una po at pangalawang swab test, ako po ay nagpositibo pa rin. Bagamat sobrang nakakalungkot na malaman mo yung mga kasama mo ay negatibo na tapos ako may iiwan, sobrang nakakalungkot pero kailangan magpatuloy. Nasaktan ako pero kailangan ko magpatuloy at nagpatuloy ako sa paghawak at pananampalataya sa salita ng Diyos. At dahil sa ako ay nagpositibo sa pangalawang pagkakataon, mas lalong pinatibay ng Diyos ang aking loob. Mas pinakita niya sa akin na meron siyang gagawin sa buhay ko, na hindi ko dapat madaliin ang proseso niya sa pagsubok ko na ito. Alam niyo po ba, ginamit pa po ng Diyos ang pagkakataong ito upang makapagbahagi pa po ako ng kanyang salita sa mga bago kong kasama. Ginamit niya rin po itong pagkakataon para maipanalangin ko sila. At isang linggo na naman po ang dumaan at dumating ang Wednesday at ito ang third swabbing. Sa pagkakataon pong ito, sobra na po ako naghanda. Sinunod ko kung ano yung mga sinabi ng Lord. Nagpatuloy ako na manalangin para sa ibang tao. Patuloy ako nag-share. Every message na natatanggap ko, sinishare ko sa mga kasama ko to encourage them. For I know, ito yung purpose ko kung bakit ako nailagay doon. Kung bakit ako na-extend. Kung bakit positibo pa rin ako sa pangalawang pagkakataon. At nung dumating yung third swabbing, ginawa ko lahat. Lahat nga po ng mga tao doon nag-uusap-usap. Sabi nila, ganito ang gagawin ko, iinom ako ng maraming suka. Ito gagawin ko, marami akong iinumin na lemon. Ako magbabaktidol. Lahat po ng paraan ginagawa namin para mag-negatibo sa ikatlong swab test. At syempre, hindi natin nakalimutan ang manalangin at bumabad sa salita ng Diyos at kung ano nga ba ang mensahe niya para sa akin sa ikatlong swab test. Alam niyo po ba, ilang araw ako kinausap ng Lord. Ang mga pangako niya sa Book of Mark, kung paano niya pinagaling yung marami, ang babaeng dinudugo, yung ketongin, lahat ng bulag at pipi, pinagaling niya at sinabi niya, umuwi ka na. At yun yung pinanghawakan ko, ilang beses niyang sinabi sa akin, umuwi ka na. Ako ay umuwi na at pinagaling na ng aking pananampalataya. Kinausap din ako ng Lord na kailangan ko lang maghintay. Lakasan ko lang ang aking loob. Kailangan ko maghintay sa kanyang pagtugon sa aking panalangin. Lumipas po ang isang linggo at lalabas na po ang resulta. Tuesday po ng June 16 lumabas ang resulta. Umagang-umaga, unang-unang tinawag ang pangalan ko. At alam niyo po ba kung ano ang resulta? Ang resulta po ay positibo pa rin ako sa ikatlong pagkakataon. Nung narinig ko ito, hindi ako nakaramdam ng anumang lungkot o takot. Ang tanging naramdaman ko lang yung kapayapaan ng Diyos. Dahil alam ko sa pagkakataong iyon, may kalooban ang Diyos at yun yung kalooban niya. At alam ko na may maganda siyang plano kahit na positibo pa rin ako sa COVID-19. Dahil sa kampante ang aking puso, nagpatuloy lang ako sa pananampalataya. Hindi ko akalain na may isang himalang gagawin ang ating Diyos. Alam niyo po ba, kinabukasan, June 17, Wednesday po ito, nagkaroon po ng announcement para sa mga nag-negative. Dahil nung Tuesday po, hindi pa po nila nasabi kung sino pa yung mga nag-negative na. At akalain niyo po ba na sa mga negative na yon, unang-una po ang pangalan ko sa tinawag. Nagtaka ako at nagtanong, bakit ako natawag ulit? Dahil sabi nila nung Tuesday, positive na ako, pero nung Wednesday, biglang negative. At sinabi na nagkamali lang po sila sa kanilang resulta. Ang tamang resulta pala sa akin ay negative.
Kaya sa pagkakataon pong yon sa hallway, ako'y napasigaw ng thank you Lord. Ikaw ang Diyos ng himala. Ako po ay tuwang-tuwa sa ginawa ng Lord sa pagkakataong iyon. At ang tanging nararamdaman ko lang noon ay excited ako. At sobra akong natutuwa at ipagmamalaki na ang Diyos na meron ako ay ang Diyos ng himala. Tunay nga po na tapat ang Diyos at siya ang Diyos na sumasagot ng panalangin. At sa pagkakataon pong ito, pahintulutan niyo po ako na maibahagi ko po ang ilang mga bagay na natutunan ko sa 22 days of isolation na meron ako. Number 1, sickness does not come from God. Ang sakit po na ating mararanasan o pwedeng maranasan ay hindi galing sa Diyos. Ngunit pinahintulutan niya lang na maranasan natin ito dahil meron siyang mga bagay na nais ituro sa atin. Pangalawa po, there is freedom from sickness. May pangako po ang Diyos sa Isaiah 53:5 that by His stripes we are healed. We are victorious dahil sa ginawa ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Kaya't pwede nating panghawakan ang pangakong ito. Tayo ay malaya na sa sakit at karamdaman. Pangatlo po, we cannot control God's answers to our prayers. It is His will to heal us. Pero hindi po natin pwedeng madaliin ng Diyos. May tamang panahon po ang Diyos sa atin. Hintayin lang po natin ang kanyang tamang panahon dahil alam naman natin na kapag dumating ito, mararanasan natin ang kagalingang ito. Pang-apat po, God taught me the true meaning of the Philippians 4:13. In good times or bad times po, as long as ito ay kalooban ng Diyos, we can surely say that I can do all things through Christ who strengthens me. Pinalakas po ako ng Diyos dahil alam niya at ipinakita niya sa akin na ito'y kalooban niya. Kaya't napagtagumpayan ko ito sa pamamagitan niya. Panglima po, God uses the waiting period to mold our character and to transform our hearts. Hindi po madali ang paghihintay. Lahat po tayo mainipin, pero may season na tuturuan tayo ng Diyos na maghintay sa kanyang katugunan. Tatlo lamang po ang sagot ng Diyos sa atin. Yes, instant. Ito ang kalooban ng Diyos. No, dahil may mas magandang plano ang Diyos. Wait, at kailangan nating hintayin ang kasagutan ng Diyos. Ang lahat ng ito ay hindi para sa aking kaluwalhatian, bagkus para lamang sa kaluwalhatian ng Diyos sa langit, ang aming Panginoong Hesus. To God be all the glory. And I claim His promise in 1 Corinthians 15:57. But thanks be to God who gives us victory through our Lord Jesus Christ. And I declare that Jesus is Lord over my life. Maraming salamat po. Ako po si Miko Shin Butalon na nagsasabi na ang lahat ng lumapit sa Diyos at kailan may hindi napahiya.